Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila TOH. Ito pong nasa ating screen ay walang iba kundi si Senator Amy Romualdez Marcos. At ito yung video niya na kung saan ang kanyang topic ay ang kanyang kapatid. Lagi na lang topic niya yung kapatid niya, no? Ginagamit niya yung kapatid niya para sa sarili niyang kapakanan, sarili niyang interest. Ayun yung lagi niyang ginagamit. Kinakalaban niya yung Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kapatid para gumanda ang tingin sa kanya nung mga DDS. Ganun yung style niya, mga kababayan. At ito, meron siyang video inilabas. Siguro napanood nyo na ito sa ilang araw na nakalipas. At nagsalita siya tungkol sa kalusugan ng kanyang kapatid, kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin muna natin kasi alam niyo mga kababayan, sinupalpal ito eh. Sinupalpal ito ni Yusek Claire Castro. Supalpal ito eh. Supalpal ito kay Yusek Claire Castro. Itong pinagsasabi niya. Dahil kaplastikan eh mga kababayan. Ewan ko kung naniniwala kayo dito kay Amy Marcos. O kami naniniwala pa sa inyo. Siguro mga DDS, yung mga DDS. Pero sa tingin ko sinasakyan lang ng mga DDS to eh. Alam siguro ng mga DDS yung style ng politika nito ni Amy Marcos eh. So natutuwa siguro yung mga DDS na nangyayari. Kasi binabanata ni Amy yung kanyang kapatid. Pero yung mga DDS siguro hindi rin naman naniniwala kay Amy Marcos eh. Siguro yung ibang madali mabudol. Pero katulad ni Sal Panelo, hindi naniniwala kay Amy Marcos yun eh. Kasi kilalang kilala na ito eh. Na sabi nga ni Sal Panelo, balat kayo. Etong si Amy Marcos at kung mamangka ay talagang ilang ilog ang pinamamangkaan eh. Para lang makakuha ng suporta. Kaya nga, kahit paano, umabot to sa number 12 eh. Sa pagkasenador. Siguro marami pa rin siya nabudol na ibang grupo. Kaya siguro nakapasok pa rin doon sa pinakahuling kulelat na pwesto sa 12 bilang senador. So, eto mga kababayan, naglabas siya ng video. Panoorin muna natin tapos pag-usapan natin yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Kasi kaplastikan eh, mga kababayan, kaplastikan daw. Itong pahayag ni Amy Marcos. Ito guys, pakinggan natin. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Okay, ito yung nabalita kasi na nagkasakit nga ng diverticulitis. Ito nga ating Pangulo. At after nun, naglabas siya ng kanyang pahayag. Ayan na nga daw. Kaya nagkakasakit daw si Pangulong Kaya daw nagkakasakit. Ito si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Alright, so ayan yung sinabi ni Senator Amy Marcos o tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Wala daw nag-aalaga sa Malacanang. At sa dinami-dami ng tao sa Malacanang ay wala naman daw totoong nagmamahal sa presidente. Eh di wow. Eh di ikaw na nagmamahal sa presidente. Ganun ba ibig mo sabihin, Senator Amy Marcos? Na walang nagmamahal, tapos ikaw, mahal mo ang presidente? Di nga. Mahal mo ba ang presidente? Basahin ko nga ilang comment dito. Ito Madam, normal lang po sa tao ang magkasakit. Wala pong issue yun. Ayan. Sabi naman ng iba na overdose daw sa pulburon.
Ay nako, na overpatig ang Pangulo. Okay, sa sobrang sipag at pagmamahal niya sa kapwa niya at sa bansa, hindi niya na nainda ang pagod at puyat. Siya lang naman ang nakagawa ng ganyan, sobrang sipag. Meron namang halo-halo halo-halo yung nag-comment eh. Buhay pa ba madam o natuluyan na ba? O yan. Ramdam ko ang malasakit ng isang ate. Wow. Parang ma'am, parang hindi mo ata kilala yung si Amy. Kasi ramdam niya raw yung malasakit ng ate. Wala sa totoo. Alam mo kapatid, kung may malasakit etong si Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos, susuportahan niya yan. Sa hirap at ginhawa, susuportahan mo yung kapatid mo kung talagang mahal mo. Kaso ang problema, di ba, mas pinili niyang kumampi doon sa mga taong kumakalaban sa kanyang kapatid. So ano yung malasakit na sinasabi na itong ating kababayan? Malasakit daw ng ate doon sa kanyang kapatid. Hindi malasakit yan. Sabi ko nga sa inyo, ginagamit lang ang Pangulo para makakuha ng simpatya etong si Amy Marcos. Ganun po yun. Kasi kung talaga nagmamalasakit, ikaw, tayo, kung talaga nagmamalasakit tayo sa ating kapatid, kahit ano pa ang gawin yan, susuporta tayo dyan. At hindi tayo kakampi doon sa mga kumakalaban doon sa kapatid natin. Kaso tingnan ninyo, mas pinili pa niya kumampi doon sa mga taong naninira sa presidente. Yung ba ang sinasabi niyong malasakit? Pasakit ka mo. Pasakit sa presidente, hindi malasakit. Kaya nga siguro na-stress ang Pangulo Dahil pati kapatid niya, ewan ko lang kung talagang kapatid etong kapatid niya, imbis na tulungan siya, alalayan siya, mas pinili pang kalabanin siya. Dahil kumampi nga dun sa sa kalaban. Yan ba yung malasakit na sinasabi ninyo? Pamilya lang talaga ang tunay na nagmamahal. Naku, marami rin pala itong nabubudol itong si Senator Amy Marami pa pala bulag. Maraming hindi nakakakita kung ano talaga yung saloobin ng taong nagsasalita. Guys, gising-gising kayo. Gising-gising kayo. Tingnan niyo maigi yung nagsasalita. Tingnan niyo yung motibo, yung interes. Tapos yung sinabi niya na na humiwalay ka na diyan. Parang ang gusto niya mangyari magulo etong Marcos administration. Kasi yun talaga gusto nila mangyari. Kasi nga, may gusto silang iupo. At etong si Senator Amy Marcos, meron din sariling agenda. So, ito mga kababayan, pahayag ni Amy Marcos ay sinupalpal po ni Yusek Claire Castro. Ayan mga kababayan. Ito, sabi kasi ni Amy, ulitin natin, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala namang umaasikaso sa kanya, PBBM. Paano walang umaasikaso? Ang dami-daming pwede magbantay sa kanya yan. May kompleta, may doktor, may nurse, lahat-lahat. Di ba? Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. So, what do you mean? Mahal mo ang presidente? Baka nga nakadagdag ka sa sa isipin pa ng Pangulo. Baka ang Pangulo ang nagmamahal sa'yo. Pero sa kabila ng pagmamahal ng Pangulo sa'yo, kinontra mo siya, kinalaban mo siya, kaya siguro na-stress ang Pangulo Imbes na yung kanilang kapamilya ay tumutulong o gumagabay o maalala yung kanyang mga kapatid, buti na lang si Irene. Kahit papano, dikit pa rin kay Pangulo, pero talaga tong si Amy, ito talaga yung kumbaga yung talagang kontra. Diba, ate, naturingan kang ate, dapat inaalalayan mo ang kapatid mong bunso. Pero hindi Tapos sasabihin mo, wala daw talaga nagmamahal sa kanya, wawa. So, palalabasin mo ngayon, ikaw ang nagmamahal sa presidente? Di wow. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano naman ang ginagawa nito mga feeling presidente, naku. Yan sabi ni Amy. Ngayon, sabi ni Yusek Claire Castro, huwag natin gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Tingin sa'yo ni Claire Castro, para kang clown. Para kang clown, para kang payaso.
at yung sinasabi mo ay comedy. Oh, nagpapatawa ka. Ibig sabihin, nagpapatawa ka, Amy Marcos sa sinasabi mo. Totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao na may pinagdaan ng karamdaman. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Amy ayon kay Claire Castro. Totoong pagkalinga, hindi yung kaplastikan. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Ayun yung banat ni Claire Castro dito kay Amy Marcos. Kasi sa totoo lang mga kababayan. Huwag po kayo basta-basta maniniwala din sa sinasabi ni Senator Amy kasi kung talaga mahal niya ang Pangulo, through thick and thin, sa hirap at ginhawa, dapat magkasama kayo. Pero tingnan niyo yung ginagawa niya. Kanino ba siya nakakampi? Kanino siya kumakampi? Doon sa mismong nagmumura, nagbabanta sa buhay ng presidente. Doon siya kumakampi. Tapos sasabihin niya, mayroon pa siyang mga salitang mahal, pagmamahal. Mahirap pagsalita ng ganun pagmamahal, lalong-lalo na kung ikaw mismo hindi mo ginagawa. Di ba? Ang galing-galing mo magsalita, pero ikaw anong ginagawa mo? Kaya sabi ni Yusek Claire Castro, huwag magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Huwag kang plastic. May paganyan-ganyan ka pa. Siguro, sa ginagawa mo, mas gusto mo pa nga mapahamak ang Pangulo eh. Ewan ko lang mga kababayan Pero sa mga ginagawa ni Senator Amy Marcos, hindi na po naniniwala ang mga loyalista sa kanya. Maging ang mga sumusuporta sa administrasyon ay hindi na po naniniwala kay Amy Marcos. Kaya itong mga style niya, yung mga salitang ganyan, ito na naman siya, ginagamit na naman niya ang Pangulo. Para matuwa sa kanya yung mga didilis na mga utak ay makikitid na kang ganyan. So ayun mga kababayan, supalpal na naman. Itong si Amy Marcos kay Claire Castro, sigurado babanat na naman niya si Amy. Abangan natin kung meron siyang rest back dito kay Claire Castro dahil sa sinabi ni Yusek Claire Castro. Kasi totoo naman sinasabi niya eh. Kahit ako nung una ko nakita yung video, nakita ko yung isang kapatid na plastic. Nakakala mo tunay na nagmamahal sa kanyang kapatid pero hindi. Pasensya na po kayo, Senator Amy Marcos, pero ako hindi ko talaga kita ang sinseridad dun sa sinasabi ninyo. Nakikita ko na talagang galit na galit kayo sa nakapaligid sa Pangulo. Ayun ang nakikita ko, yung galit ninyo. At inggit dun sa mga nakapaligid. Siguro yun yung pinagdadaanan niya, kaya ganyan siya kasi siguro meron siya mga hinihiling na hindi na ibigay. Kaya ganun ang ginagawa niya ngayon. Ibig na suportahan, sumama pa siya doon sa mga naninira sa presidente. Tapos meron kang sinasabing pagmamahal. Di wow. Dapat nagsimula sa'yo. Dapat nagsimula sa'yo yung pagmamahal. Kasi ikaw ang ate. Diba? So, yun lang po muna mga kababayan. Supalpal na naman itong si Amy Marcos kay Yusek Claire Castro at abangan natin na rest back ni Amy. Sigurado re-rest back yan. Hindi naman pumapayag yan na dugi siya eh. Okay, so yun lang po muna. Abang-abang tayo sa iba pang mga balita. Mamaya po siguro ay magsasampa uli ng impeachment complaint yung grupo ng makakaliwa. Kasi hindi po tinanggap yung kanila impeachment complaint nung nakaraan. Ewan ko lang ngayon kung babalik sila. Pero ang balita, babalik sila eh. Para patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos through impeachment process. Okay, so yun lang po. Abang-abang tayo sa mga latest updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.